Nagmamadali yung van, guys. Ito. Pero ako chill drive lang ako. Chill na chill lang ako. I-enjoyin ko lang si Miko. Cold breeze, exhaust sound. Basta mag-unwind lang ako. Ganito yung therapy ko kasi mga fanatics. Hindi siya throttle therapy, kundi alam mo yun, Tagaytay therapy kung tawagin. Yun, dito kasi mga fanatics maliwanag na dito. Hindi na ako masyadong kakabahan dito. Pero honestly kanina, buti ko kanina eh. Hindi ko alam pa nung nararamdaman ko eh. Parang may nakayakap sa likod ko. Walang yamo. Okay tayo, tuloy na natin to. Ito mga sharp na tong mga curves na dito. Good morning! Yo, what's up mga fanatics? Sana masarap ulam nyo, magandang buhay sa lahat. Dito mag-start ng motor kasi maingay. Ayaw mag-start doon sa bahay. 4 pa lang ng umaga. Mga 4:30. Ngayong araw ay gagawin ko yung mga ginagawa ko noon na napapansin kong hindi ko na nagagawa ngayon. Tulad neto, yung breakfast ride mag-isa sa Tagaytay. Malapit lang kasi yung Tagaytay dito sa amin. Merong shortcut, tinatawag na Reverse Palace, na dadaan ka sa Marcos Mansion, Kasile. Tapos ang labas mo ay malapit na sa Palace in the Sky. So gamit ko si Miko. Dati nung senior high school ako, na dito pa lang ako nag-aaral sa Canlubang, madalas kong gawin to mga fanatics. Pero nung nag-college ako, napalipat ako sa Imus. Nag-pandemic, yun, sobrang dalang nang magawa yung mga gantong bagay. Kaya ngayon, try ulit natin kasi may oras pa ako, and alam ko naman sa susunod na mga buwan magiging busy na ako. Baka hindi ko na rin magawa yung mga ganitong bagay na, alam mo yun, parang pag naisipan ko lang na gawin, hindi ko na siya magagawa kasi isipin ko may pasok pa ako tomorrow, may duty pa ako, or galing on duty, pagod ako, kailangan ko na lang magpahinga ang bilis ng buwan. Kailangan ko na lang magpahinga, ganun. Kaya, ayun, sama kayo sa akin, sama kayo sa trip ko, panoorin nyo tong video hanggang dulo kung ano yung pwede nating puntahan dun. Actually, wala akong plano, wala akong alam kung saan ako pupunta banda dun sa Tagaytay. Ang alam ko lang magtatagaytay ako. Kasi, sabi ko nga, medyo ano na ngayon, medyo maulan na. Eh di, ni-expect ko, magkakaroon ng fog yan. Yun pa naman yung nakasaksak ba yung mic ko? Gago ka naman, nakakala ko di nakasaksak yung mic ko. Yun pa naman yung isa sa pinaka gustong-gusto kong feeling pag umaakit ng Tagaytay is yung fog. Dito pa nga lang sa baba, ayun no, napapansin ko, alam ko hindi nyo makikita yan sa camera, pero dito sa baba, ayun, may hamog. Naghahamog-hamog na. Nagmamadali yung van, guys. Ito. Pero ako chill drive lang ako. Chill na chill lang ako. I-enjoyin ko lang si Miko. Cold breeze, exhaust sound. Basta mag-unwind lang ako. Ganito yung therapy ko kasi mga fanatics. Hindi siya throttle therapy, kundi alam mo yun, Tagaytay therapy kung tawagin. Nung mga panahon kasi na madalas akong umakyat ng Tagaytay, yun yung mga panahon na hindi pa ako nagmo-moto vlog, hindi pa ako nagvi-video. Talagang mahilig lang ako sa motor nung panahon na yan. Before, meron akong motor, Kimco AXR 110. Wala pa akong lisensya nun, guys. Patawarin nyo ako. High school pa lang ako nun. Junior high school. Kasi yung motor na yon, pinangkakarera ko yon. Tsaka 53 yon. Drag race, yun yung hiling dati kabataan, ganun yung mga trip ko. Tapos dumating si Basha 2018. Si Basha yung Click 150 natin. Kasi yun, si Basha yung pinakamatagal kong motor. Si Basha din yung pinakamarami kong
Marami nang napuntahan. Umabot na ng Nueva Ecija si Bashe. Lucena. Eto si Miko. Ano ba pinakamalayo ni Miko? Pinakamalayo kay Miko, parang Taaluk. I think Taaluk pa lang yung pinakamalayo na tinakbo ni Miko. Di pa ganun kalalayo yung naaabot ng motor na to. Pero soon, tawid dagat tayo. So lumiko ako dito sa I-Mall. Dire-diretso to papuntang Silangan. Tapos pagdating natin ng Silangan, yung way naman papuntang Nuvali. Tapos sa Nuvali meron tong rotonda mamaya. Pangalawang exit ng rotonda, papunta na yon ng Marcos Mansion. Yun yung Can Golf kung tawagin, Canlubang Golf. Umalis ako ng gantong oras kasi gusto ko pag silip ni Haring Araw nandun na tayo banda sa taas para maganda yung shot natin. Meron tayong morning 5 na shot dun sa taas. Yan, eto bagong gawa to, itong park na to, kaya maganda na yung kalsada. Dati hindi pa ganun kagandahan ng kalsada dito, talagang lubak-lubak din dito dati. Mata ng ilaw ng mga kasalubong. No. Ito. Jimny ka pa. Naninigil ng 10 dito guys kaya hinto kayo dito. Yan, bayad lang kayo ng 10. Ewan ko ba? Kanila to Tama magagawa. Dito sa part ng lugar na to, mga Benatics, puro industrial na dito. Mga factories, ganun. Factory, tapos mga bodega. Itong part na to. Wait, taho. Wala siyang painante, umaatras siya. Ito, Sedlo Pagang. Grabe, ang liwanag ng Sedlo. Dito na tayo ngayon sa circle ng papuntang Nuvali. Itong kanan, yan, first exit papuntang Nuvali, yan mga Benatics, Santa Rosa. Dito tayo sa pangalawang exit. Yun naman yung papuntang Asile sa Marcos Mansion. So madilim pa, no? Hindi ko alam kung anong oras na. Medyo nakakatakot dito guys, pero okay lang.
ilaw natin eh. Sakyan ba yan? Baba natin yung ilaw kasi masakit sa mata yung mga ilaw na putek na matataas. Guardhouse to. Baba tayong ilaw dito. Makita nila kung sinong dumadaan kasi baka sitahin nila kung masyado mataas ilaw mo. May humps kasi dito guys. Hindi ka pwedeng magmatulin dito kasi lilipad ka dito. Dito taas na natin yung mga ilaw natin. So sulit yung light setup ko, no? And sa mga nagtatanong kung hindi mo nalolobat yung battery ko, wag po kayong kabahan as long as may 12 volts relay yan. And maganda ang pagkakabit, maganda ang kondisyon ng baterya mo. Si Keyway CR152 po ay malakas ang charging. Sa pagkakaalam ko, naka full wave po si Keyway CR152. And ayun po. Full wave si Keyway CR152, tapos yung regulator niya maganda ang charging. Kakanan na tayo dito. Kanina guys, kinakabahan ako dun. Kinikilabutan ako dun kanina. Sorry, hindi ako masyado nakapagsalita dun kanina. Talagang kabado ako. Ito ang Marcos Mansion, mga Pinatics. Ayan. Nakakatakot pala tong trip ko ngayon. Bakit dati parang di naman ako natatakot dito? Okay lang, may kasabay ang tricycle. Baha. Sundan natin yung ano niya, saan siya dadaan, kasi alam niya to eh.
dito kasi mga Binatics maliwanag na dito. Hindi na ako masyadong kakabahan dito. Pero honestly kanina, buding ako kanina eh. Hindi ko alam pa nung nararamdaman ko eh. Parang may nakayakap sa likod ko, walang yamo. Seryoso yun. Grabe yung takot ko. Umabot ka dito, siguro kinakabahan ka na rin yan. Anyways, malayo-layo pa to. Kung may kwentong kasili ka, comment down below. Manok. Hindi ka naman kailangan ng ilaw dito, maliwanag naman dito. Tapos kanina guys, bago ko umakyat pa kanan sa Marcos Mansion, may nakita akong babae dun sa dulo, pupuntang Cancun. Hindi ko alam kung tunay na tao yun o guni-guni ko lang. Pero nailawan nung driving lane ko. Ito yung tinatawag nilang kambalahon, mga Binatics. Yan. Oh, may tricycle. Pwede ako. Hindi pwedeng hindi ka bumuelo, mga Binatics. Alam nyo kung bakit? Kasi masusunog yung clutch lining nyo. Pag nasunog yung clutch lining nyo, mawawalan ng hatak yung motor nyo. May mas mahabang ahon pa doon. Kaya kada may ahon kayong dadaanan, bumuelo kayo, mga Binatics. Huwag nyong bibitinin ng motor nyo. Okay pa ba yung recording? Recording pa naman kahit pa paano. Sana umabot hanggang taas yung battery. Baka may mag-sponsor sa inyo ng battery dyan, kahit Telesin lang. Uy, aga nila nagdadam. Medyo maingay na talaga siya. Hindi na to valve clearance lang eh. Kailangan ko na sigurong ipa-check to. Siguro mga mga 20,000, another 5,000 kilometers pa refresh natin tong makina na ito. Yun talaga sakit na itong Kiwi CR152. Mahina ang head components. Isa na din yung pag-overrev ko siguro. Kasi dapat talaga ang design nila sa motor na to is merong limiter. Kasi dahil nga yung CDI na ito, mga Binatics, sa mga pamilyar sa brand ng Liwa, mga legend sa pagmumotor dyan, yung CDI na ito ay Liwa, walang limiter. Kumbaga racing kung tawagin. Ang nangyayari, nag-overrev. Minsan hindi mo mamamalayan, kailangan mo ng kumambyo. Akala mo okay pa, akala mo kaya pa, kasi hindi pa naman sumasabog eh. Pero kailangan mo na palang kumambyo, no? Naaabuso yung mga head components, yung part sa cylinder head. Kaya ayan, sumingay. Ako, abusado din ako mag-drive nung bago pa to si Miko. Kahit sabihin mong alaga sa change oil, may ingay talaga siya. Tapos naka 10W40 ako ngayon, di ba? Lalong umingay. Kasi nga, sinubukan ko si S-Oil 7, lalong umingay. Maganda yung performance ni S-Oil 7, hindi ko sinasabing pangit siya. Ang sinasabi ko dito ay si S-Oil 7 or 10W40 engine oil ay hindi bagay sa makina ng Kiwi CR152. Bakit? Kasi yun nga, lalo mo lang maririnig yung mga unwanted noises sa cylinder head. So, para mabawasan yung mga ingay na yun, I highly suggest na gumamit kayo ng 15W40 or 20W50. Kasi mas malapot yung mga langis na yun. Yun yung mga langis na kailangan mo munang painitin sa umaga, kasi mas matagal silang umakyat sa cylinder head mo sa umaga lang. Pero pag naman nakaakyat na yung mga yan, mas okay siya kasi mas malapot.
Ayun na yung fog mga binatiks, puta manok. Mga binatiks, mapag na. May manok, may manok. May hams dito eh. Lumipad ako dyan nung nakaraan eh. Eto eh, may hams dito. Jogging sila sa Ginting ES. Yan, may hams dito dalawa. Kasi school to. So, slow down kayo dito. Ayan, naiipunan din ng tubig. Napakadami ng tindahan dito. Kung gusto nyo gumala dito ng hapon, pwede. Ang daming pupuntahan dito. Daming manok sa kalsada, no? Ayun na, nagbubukang liwayway na. O, diba, sakto lang nandito na ako sa taas mga binatiks. Tsaka, ayun, shoutout sa nakapag-isip neto. Kabuyaw pa tayo, alam mo, Kabuyaw ang nag-isip niyan. Kasi, ang liwanag din ng Kabuyaw Highway, diba? Eh, etong Kasile, sakop pa siya ng Kabuyaw. Kaya, ang liwanag din. Yan, ahon na to mga binatiks. Mali yung cambio ko. Maliwanag-liwanag na konti. Hindi ko alam kung anong gear to eh. Kaya sa kanan. So, sprocket set ko 1442. Sobrang simple lang kay Kiwi CR152 yung mga gantong ahon. Malaki gulong ko 130/80/17 sa likod and 110/90 sa harap. So mabigat yun ha. Hindi ko alam kung saan ako dito sa Tagaytay pupunta banda. Sana bukas na yun dito sa ano, yung bungad lang. Sana bukas na. Ito yung KOR. Ay, sarado pa. All is well. Sarado pa ang all is well. Okay tayo. Tuloy na natin to. Ito mga sharp na tong mga curves na dito. Good morning! Hanap tayong matatambayan. Mainit na kape. Walang fog mga binatiks. Walang fog. Na-expect ko dito magkaka-fog eh. Kaso walang fog. Wait. So, slow down kayo dito. Sharp curve to. Medyo malumot yung kanan dyan. Ganda ng city lights. So, kaso hindi nyo makikita sa GoPro. Wala kasi yung DSLR eh. Kung may DSLR lang ako, aralin ko talaga mag-photography. So, ingat kayo dito. Sobrang talas ng curve na to. Putya ka. Nagpa-fly siya sa loob ng tenga ko.
Game na ulit. Sakit mo sa mata po. Tsaka, ito McDo. Uy. Parang nag-lost power. Gusto ko yung mga classic na ano. Alpina. Ayun, Tapsilogan mga binatics, oh. Tapsi tayo dun. Ayun, oh. Tapsilogan Food House. Ito mga solid dito. Sila lang bukas eh. Tinatamad na talaga ang maganap ng iba. May mga lomi-lomi din sila. So ayun, tapos na ako kumain dito mga Venatics. And yun, kita nyo si Miko. Sobrang dumi. Kanina kinakabahan talaga ako dun. Sobrang dilim kanina dun. Pero namiss ko to. Namiss ko tong ganito. Kalmado lang. Tamang chill ride, solo. Walang iniisip. Malamig yung hangin. Tapos pag-uwi, tulog na lang. Hindi ko na rin i-video yung pag-uwi ko kung mabot ka sa part ng vlog na to. Maraming salamat. So, follow nyo ako and subscribe nyo ako sa YouTube channel ko. Sana laging masarap ulam nyo at sana laging malambot unan nyo. Once again, this is Ben, signing off. Peace. Kala yata ni ate baliw ako. Tagaytay Taho. Miko madumi. Hanggang dito yung talsik ko. Stick.